Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala itong si Kuting ng Norte dahil matapos ang mahaba at bakbakan ng mga otoridad ay ngayon nga ay talagang pananagutin na nila ang mga politiko naghahaman sa kaban ng bayan. Dito nga natin mapapansin na talagang hindi na muling makakawala pa itong si Kuting ng Norte at kanyang kakampi dahil nga talaga ay patuloy ang investigasyon at hindi na papakawalan ang mga korap na mga opisyales ng bansang Pilipinas. Kaya naman ang hinihintay ng maraming netizen ay kung kailan mapaparusahan ang mas nasa kataas-taas sa mga posisyon dahil kung titignan at pag-aaralan natin ang mga kababayang nating mga Pinoy ang tila naghihirap dahil marami man inosente na kababayan natin ay sila pa mismo ang napaparusahan. Ayon pa nga sa mga otoridad na iba ay talagang dahil lamang sa kapos ng pera ay napaparusahan ang iba pang kababayang nating mga Pinoy na na-free frame up lamang. Dito natin mapapansin na talagang ang nakakalungkot na katotohanan ay hindi na muling magbabago ang bansa natin hanggat walang tumatayo na mga opisyales at maninindigan sa prinsipyo na paninilbihan nila ang taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, just comment below sa ating comment section ang inyong mga opinion at ating tatalakayin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Muna natin yung video ng pagharas. This is the one? Okay, wait a minute. Oh, ano to mga ulol na to? Ba't yan yung mga nakita? Mamaya na to. Mamaya to mga jololis na to. I think this one. Okay. No way. No way, Jose. Here we go. How's your week, mga palanggingging? Kumusta inyong mga eksena sa banga? I hope you're beautiful like me every day. Kapag beautiful ang iyong heart, beautiful ang iyong alindog, talaga namang gaganda ang iyong buhay every single day. Okay. So, hindi ko siya makita, pero actually, sinave ko na yung kanina. Tignan natin bakit ako ayaw mag-log in. Sige. Sige pa ng sige. Ang mga walang hiya talaga namang nanggigipit sa ating lahat. Okay? Tignan natin ang panggigipit ng mga walang hiya sa ating bayan. Okay, tama. May vlogger nga. I think kay Kuya Park. Okay, nakuha ni Kuya Park. Kanina nakita ko rin sa SMNI yung kanyang panggigipit kay Hong Mike. Okay, here we go. So dahil yung naganap kasi ngayong araw na ito, mga kababayan, tungkol sa nila, lumabas sila sa kulungan dahil nga kailan lang pumunta ng korte kasi may arraignment na sila. So anyway, here we go. Alright. Okay, eto na, panoorin muna natin bago ako mag-commentaryo. Ayan, kitang-kita daw kung paano sinapok si Mike Defensor. Sinapok ba? Akala ko hinaras lang. Ayan. Karapsado po tayo. Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa nyo. Karapsado. So anyway, mga kababayan, mayroon pa isang nakuhang video dyan. Ganito na sa Bangag Administration. Harap-harapan, kahit may camera, talagang bababuyin kayo. Okay, bababuyin yung mga kritiko. I think here angle, medyo mahaba-haba. Yung pangaharas nitong hayop na BJMP, ewan ko magkano binayad sa putang inang yan, nagigigil na naman ako, gusto ko silang kulamin. Mga
Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa nyo. Oo nga, nakita ko eh. Ayun hayop, may araw pa rin. Na kami ni Ray ng BGMC. Anong bawal? Yung Ghost Project, wala pa rin. Oh, anong bawal? Wala naman na siya sa kulungan ah. I mean, babalik siya, di ba? Oh. Nakita nyo na? Oh. Dito yung ano. Okay. Wala. Oh, nakita nyo na mga kabayan? Nakita nyo, di ba? Okay. Okay. Ngayon, ano ang masasabi mo dyan, Maharlika? Ang masasabi natin dyan, mga kababayan, hindi porket nakakulong si Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor, at nagkaroon sila ng kailangan nila lumabas at humarap sila sa korte dahil sa mga tinanim na kaso ng Bangag administration, okay? Ng Bangag administration ay wala na siyang karapatan na magsalita. Meron pa rin siyang freedom to speak up. Wala naman siya sa kulungan eh. Although alam natin ng mga may rules na yan. Di ba? Yun yung after nilang humarap sa Sandigan Bayan. Kasi, they're working it out. And also, Senator Marcoleta, yung kanilang bail. Dahil sa itinanim ng demonyong Lee Satanas at Bangag administration. At itong mga hayop na itong BJMP na yan, hindi kayo forever na mga aso ni Bangag. Darating ang panahon, mga hayop kayo, mapagbabayaran nyo lahat ang katarantaduhan nyong panggigipit ninyo. Diba? Kitang-kita nyo, mga kababayan, kung gaano sila kawalang hiya dahil walang hiya ang kanilang presidenteng Bangag. Diba? Okay. Ano ang bawal sa sinabi ni Senator Congressman Mike? Nagsasalta siya, may mga media, may mga nagtatanong. Hindi porket nakakulong siya dyan, that moment, wala siya sa kulungan, di ba? Inalaw naman siya ng abogado niya na magsalita. Wala namang court order na hindi siya pwede magsalita. May court order, di ba, ng isang katulad niya na tinamnan ng kaso ng mga Bangag. Kapag sila ay pumunta sa Sandigan Bayan, then after that, pag lumabas sila, hindi na sila pwedeng magsalita. Kapdal, tinanong sila ng media. Sino ang nag-utos? Doon sa hayop na yon, nakulang na lang manapak siya. Ang laki ng problema niya, ha? Hayop na yon, may araw ka rin. Kasabi ko nga, hindi bilog ang mundo. Kaya darating din, hayop, nakakagigil. Meron bang nakasulat sa batas na from the Sandigan Bayan, pag tinanong ng media, ay hindi ka pwede magsalita? Ha, mga kababayan? Alam natin pag nasa loob ng kulungan. Diba? May mga rules lang sila. Pero ito ay freedom of expression na binubulgar ni Mike Defensor at siya ay nagbibigay ng sentimiento bilang Pilipino sa flood control. The reason why binaha kayo, mga jutang Genemes, na ayaw nyo manindigan hanggang ngayon, naglilimas pa rin kayo ng inyong mga putik tubig sa inyong mga bahay. Kaya sabi nga, sa speech ni Inday Sara, I'm not sure, di ko pa nakikita yung buo, yung buong speech ni Inday Sara. Pero sinabi niya na ipunin ang tubig, yung baha, at i-deliver sa Malacanang. Right? Yun ang yun yung issue yung binabanggit ni Mike Defensor na tungkol sa flood control na hindi pa napapanagot. Bakit siya patitigilin sa pagsasalita? Ano ang bawal doon? May nilabag ba siyang batas doon? O ba't inaalaw nila yung media? Dapat hindi nila inaalaw yung media. Kung hindi pala pwede magpa-interview, dapat inaalaw ang media or even vloggers o lahat. Buti na lang nandoon yung vloggers na capture natin. Ha? Ano to? Censorship. Panggigipit. Pagpigil sa karapatang pantao ng bawat Pilipino at representasyon lamang si Mike Defensor. At sabi ko nga,
kung papayagan nyo ganito, kung walang matapang na Pilipino, natapusin ang lahat ng mga itong hayop na ito, magiging ganyan kayo forever. Di ba? Hindi porket kinulong nyo, ay wala na siyang karapatang magsalita. Tinamnan na nga ng kaso eh. Napapaligid ng media, andyan yung kanyang mga abogado. At the fact na inaalaw siya ng abogado niya to speak up, buti sana kung may gag order siya na you can't say anything about the case or about your opinion, chuchong ganyan. Right? Ano ba yung sinabi niya? Makaka-apekto ba sa national security threat or whatever bullshit? Ang sinabi niya, yung tungkol sa flood control na paulit-ulit niyang ini-expose, palibasa kasi ang sangkot dito ay ang bangag, si Sandro Marcos, si Liza Tanas, ang mga cabinet secretary ng mga bangag, kaya pinipigilan itong julul na pulis na itong hayop na ito na may kalalagyan ka din. Darating ang panahon, may kalalagyan ka, boy. Hindi ka forever na aso ng mga bangag. Meron bang in order? Puti sana ko may court order. O ikaw, Mike Defensor, ikaw, Marcoleta, pag nag-harap kayo sa Sandigan Bayan, hindi kayo dapat magpapa-interview. Hindi kayo magsasalta for this reason. Mga palangga, walang kapangyarihan ang BJMP na yan, yung ulul na yan, para pigilan ang pamamahayag o pananalita ng sinuman. Hindi niya pwedeng pigilan o kontrolin ang freedom or whatever political speech kahit ano pa. As long as wala namang national threat. Tangina, national threat nandun. Sa China, dun ka, matapang ang hayop ka. Dun ka, lusubin mo yung China. Kung ganyan ka katapang sa kapwa mo, Pilipinong ulul ka. Dapat, I don't know mga abogado, dapat kasuhan nyo yung, kung ano man yung ginawa niya, kung ano man yung makita nyo dyan na nilabag ng julol na yan, dapat kasuhan yung pangharas niya, pagpipigil niya harap-harapan. Bakit kailangan limitahan? Anong rules nila? Sige nga, ano pa ang sabi? Tignan natin. Meron dito na, tignan natin, may pinost pa si okay, tignan natin to. Itong si Kuya Park, may pinost siya na I think this is 16 minutes. Dali lang. Meron pa siyang pinost. Hindi, ito picture. Okay, here we go, 3 hours ago. Ayan, pinost niya yung mukha. Ayan pala, na-post na ng bonggang-bongga. Ayan. Hanapin natin tong ulol na to. Ayan, mukhang demonyo. Mukhang anak ni Lucifer ang hayop. O anak ni Liza Tanas. Anong sabi dyan? Ni Park. Yan yung sumapok kay Mike Defensor para pigilan siya magsalita sa harap ng media kanina habang nasa Sandigan Bayan. No? Ayan tandaan niyo yung mukhang niya na ikaw gago ka. Ano ka ba? Checkwa ba ito? Bakit ganyan? Okay, ito ba yung mga pakana ni Liza Tanas? Ayan, sigurado yan. May araw ka rin, boy. Tandaan mo yung araw na ginawa mong pananapo. Hindi ka forever dyan. Dapat nga kasuhan yan mga kababayan. Dapat kasuhan yung gagong yan dahil hindi magandang ehemplo. Well, wala namang magandang ehemplo sa mga polis na yan. Dahil yan sila ay mga bayaran. Right? Sabi ni Vega, Madam, 100% sure na tatakas palabas ng Pilipinas yung jutang yan. Nananakit yan kapag naging presidente ang Duterte. May araw din yung mga ayop na yan. Hindi yan sila forever dyan, mga kababayan. Kaya grabe ang kajotahan ng mga hinayupak na ito. Alright? So, ngayon, ang sinasabi ko nga sa inyo, walang nilabag na batas si Kong Mike Defensor sa pagbigay niya ng pahayag ng kanyang malayang pagsasalita sa kanyang sentimiento sa nangyayari sa flood control, the fact na sila ay tinamnan ng kaso na sa sobrang demonyo yang si Marcos Jr. at si Liza Tanas, sinisensor tayong lahat. Ako ang unang sinensor. Diba? Alam nyo yan. Then later on, ano pa ang mga issue? Meron to si Clarissa Taratara na may sinasabi na
kanilang pinaiimbestigahan ang isang satire page, Facebook page. Lahat kinokontrol na, nagpapagkalat doon ng kasinungalingan. Di ba yung mga satire page, minsan pinapalobo yung mukha ni Bangag, ni Satanas. I don't know kung anong exactly ng mga satire pages na yon. Pero ganito sila. Lumagpas na raw ito mga satire Facebook pages. Okay, sa rules ng satire, sabi ni Tarataras, siya ang ano? Siya ang ano yung basis niya ng Malacanang, ng mga Bangag, na kung hanggang saan lang ang pwede mong isa-satire post. So this is really undeclared martial law. Alright? Undeclared martial law na lahat Facebook page. Ako nga, 2 Facebook page, di ba? Alam niyo yon? Like across social, 2 Facebook page. I think, almost a million followers. Then yung isa, di ko alam, 100 plus ba yon? Something, 200. But anyway, combined is 1 point something million followers. Yung 2023 pa lang yun, ha? I remember December, nung ni-report nila yung aking page. Kahit naman nila i-report nila, jatayin nila yung mga pages, buhay pa rin ako. Diba? Hindi nila, kahit patayin nila yung mga foro, mga ano natin, mga means of, yung ating mga Facebook page. Okay? Hanggat may social media, buhay pa rin ang katotohanan. Kasi noon, sinubukan nilang patayin yung Facebook page ko. Akala na mawawala na ako. Tapos, dahil hindi sila nagwagi, okay, pinatay nila yung Facebook page, buhay pa rin si Maharlika. So, literal, nagugurgurin na ako. Paulit-ulit na nga lang sinasabi ko sa inyo. So, lahat kayo gugurgurin. Nire-report nila yung mga pages. Bakit nila pinakikialaman? Let the Facebook. Although, yung mga Facebook, iba na mga Pilipino na nagmamaniobra dyan sa Facebook Philippines or Singapore. Di ba? Pumunta si Lisa Tanas dyan at saka si Taerna sa Singapore. I don't know kung sinong kinausap ni Lisa Tanas doon. Ini-impluwensyahan nila. Yung mga Asians, okay, wala namang, siguro hindi alam ni Zuckerberg yon. Yung ini-impluwensyahan nila yung mga head ng Facebook para magpa-take down ng mga Facebook pages na laban sa kanila. Sabi ni Vega, Madam Marika, merong panakot ngayon kay Glock 9 na bawal niya kantahin in public yung kanta na upuan. Bawal din yata i-play sa concert yung kanta na upuan. Super diktador talaga si Palaka. Ayun. Hayaan nyo, pag-aaralan ko yung upuan na yan, na kanta. Kung susubukan ko, kantahin natin yung lyrics. Oh, it's about corruption. Subukan nyo namang tumayo. Parang gano'n, di ba? Hindi ko na-practice. Oo, it's about corruption. But that was old song, right? Hindi naman niya ginawa yan ngayon. Old song yan. Tama ba ako palangga? Bega? Bega. Sorry, parangga. Yes, sabi ni The Walking Merlin, bayad na ang AFP-PNP. Okay? So ngayon, mga kababayan, yan ngayon ang mga panakot nila, matagal na, kaya dapat di tayo natatakot kung si Maharlika, habang ginigipit nila, lalong umaalindog, dapat ganun tayong lahat. Kasi freedom of speech natin, demokrasya. Wala nga demokrasya sa Pilipinas. Makakatikim lang kayo ng demokrasya pag lumaban kayo sa mga Bangag. Kaya, cheers to that! Labanan nyo mga demonyo. My God. 2011 na uso ang kanta kay Glock 9, sabi ni Vega. Kaya nga alam ko na 2011 pa na uso, na matagal na Hayaan yung pagpapraktisan ko yan. Huwag kayong mag-alala. Sige, kantahin nga natin ano ba yung upuan lyrics na yan. Tignan natin, ha? Kakanta tayo ng saglit lang. Tutulungan niyo ako, sana naririnig ko kaya, no? Basahin natin nga kung bakit nila ipinagbabawal yan. Upuan, kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo, at baka matanaw, sintonado, at baka ang tuna, hindi ko kasi na-practice to actually di ko talaga, ganito kasi yan tao po, nandyan po ba kayo, di ba rap na ito, Bega?
Ganito kasi yan eh. Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malalaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran, at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na naging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato't kutsara na hindi kilala ang tutong, at ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon. Pero maganda yung lyrics ng kanta, no? I-rap na lang natin kasi hindi ko alam yung tono. Alright? I-rap na lang natin. Ano yun? Da-da-da-da-da. Alright. Ay sabi niya dito, lumakas man ang ulan ay walang butas sa bubong, mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong, at ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon, at kahit na hindi Pasko, sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan, na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan. So, ang ganda ng lyrics actually eh. Diba? Kaya po, sana kaupo, subukan niyo namang. Ay, nako. Sino ba kumanta? Si Blackjack? Ay, Glock 9. Patay na pala si Blackjack. Hoy, gusto ko rin yun, ha? Anyway, mga kababayan, si Florante daw yung original niyan. Really? Yeah, I don't know. I cannot comment on that, The Walking Merlin, kasi hindi ko alam yung kanta, hindi ko alam lyrics. Pero sige, aralin natin yan para sa susunod, baka maging singer na ako dito. So another issue na pag-uusapan natin, itong tungkol nga dito sa, tungkol sa sinabi ni Erice, ni Congressman Erice. I don't know, si Erice mukhang pulawan-dilawan din yan. Hindi mo alam kung saan, sa pula sa puti. But anyway, nagsalta kasi siya, okay, na ang mga pangako ni Bangag noong nakaraang kasunungalingan ay isa lamang theory. Alright? Puro theory, walang facts. Sabi niya, hindi naman totoo yun, optics lang yun. Sabi niya, I don't think that the president can afford to jail former Speaker Romualdez dahil laglaga na yan. Diba? Na-interview yata ito si Erice dahil nga sinabi ni Bangag na kulong niya si Tambaloslos. Right? Hanggang ngayon, hindi pa nakukulong si Tambaloslos. Yeah? Hanggang ngayon, hindi pa nakulong si Tambaloslos. Sabi ni Vega, confirmed daw na maybe I have to read that, na ang mga Bangag ang nag-ano sa kanya. Nagpigil. Noong panahon ni Pangulo Duterte, kantahin mo lahat. Kahit anong mga kantang mga kaletsyan, walang pinipigilan. Right? Yes, Carmel Cappuccino. Ba't ba kayo gising? Kahit anong oras ako gising-gising kayo. Thank you for being here. Nerissa, ayan, kayo pa rin yan eh. Tayo pa rin dito. Okay, so ngayon, patungkol dito sa sinasabi ni Bangag na ipapakulong niya si Tambaloslos, hindi niya ipapakulong.